Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw, isang magandang dalaga na nakasuot ng luntiang sando at maikling shorts ang pinahinto sa isang tila biglaang checkpoint. Walang anumang ebidensya, inakusahan siya ng mga tiwaling pulis na nakaw ang kanyang kulay rosas na sasakyan at pinilit siyang magbayad ng 15,000 piso bilang suhol. Nang siya'y tumanggi, sinilaban ang kanyang sasakyan sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi inaasahan ng sinuman, sumabog ang kanyang galit at isa-isang pinabagsak ang mga tiwaling opisyal hanggang sa sila ay humandusa sa kalsada. Sino nga ba ang misteryosong dalagang ito na naglakas loob na labanan ang 6 na kurakot na alagad ng batas ng mag-isa sa katanghalian tapat? Ang araw sa Quezon City ay walang awa. Ang sikat nito'y tila mga punyal na humihiwa sa balat, at ang aspalto sa kahabaan ng Commonwealth Avenue ay kumikinang na parang natutunaw na metal, nagpapakawala ng alon ng init na nagpapalabo sa paningin. Mabigat ang hangin, puno ng pinaghalong alikabok at makapal na usok mula sa libo-libong sasakyan, mga jeepney na nag-uunahan, mga bus na walang pakundangan, at mga motorsiklong sumisingit sa bawat siwang. Ang buong syudad ay tila isang malaking pugon, puno ng ingay, gulo, at hindi maipaliwanag na tensyon. Ngunit sa likod ng magulong tanawin na ito ay nagkukubli ang isang mas malalim na sakit, ang kawalang katarungan na madalas ay hindi nakikita o pinipiling huwag pansinin. Ang kalangitan, na asul at walang bahid ng ulap, ay tila isang tahimik na saksi sa lahat ng nagaganap sa ibaba. Ang mga taong naglalakad sa bangketa ay may mga mukhang pagod at pawisan. Ang ilan ay nagmamadali, habang ang iba ay tila sinusubukan lang na makaligtas sa isa na namang mahirap na araw. Sa gitna ng init at kaguluhan, ang malawak na abenida ay naging isang tahimik na entablado kung saan magtatagpo ang katapangan at pang-aapi. Walang sinuman ang nakakaalam na ang araw na ito ay magiging isang mahalagang yugto para sa marami. Ngunit para sa isang dalagang nagmamaneho, ito ay isa lamang pagpapatuloy ng kanyang responsibilidad na manatiling nakatayo sa panig ng katotohanan. Wala siyang balak na makipag-away, ngunit wala rin siyang balak na yumuko sa sinumang abusado. Ang kanyang bawat kilos ay may sukat, ang kanyang isip ay kalmado, at ang kanyang mga prinsipyo ay hindi natitina. Sa likod ng manibela, siya ang larawan ng isang babaeng hindi nangangailangan ng pagkilala, sapat na ang kanyang mga gawa bilang patunay. Maaaring mabangis ang syudad na ito, ngunit mas mabangis siya sa pagprotekta sa kanyang mga pinaniniwalaan. At sa tanghaling ito, ang mga prinsipyong iyon ay masusubok sa paraang hindi niya inaasahan. Ngunit handa siya, hindi dahil gusto niyang manalo, kundi dahil ayaw niyang matalo ng kawalang katarungan. Si Alena ay mahinahong nagmamaneho ng kanyang kulay rosas na kotse sa gitna ng siksikang trapiko. Ang kanyang katawang atletiko ay kitang-kita, kahit na simple lang ang kanyang suot, isang berdeng sando at maikling shorts na akma sa kanyang hubog, walang anumang mamahaling alahas. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng pusod, at ang kanyang mukha ay malinis, walang makapal na kolorete. Ngunit ang kumpiyansa na bumabalot sa kanya ay hindi maitatago. Tuwid ang kanyang pagkakaupo, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay alerto, ngunit walang bakas ng pagkabalisa. Dahan-dahan ang takbo ng kanyang sasakyan, ngunit puno ng kontrol. Tila alam niya na ang bawat pag-ikot ng gulong ay naglalapit sa kanya sa isang mahalagang pangyayari. Hindi siya ang tipo na madaling magpadala sa emosyon, ngunit hindi rin siya ang tipo na mananahimik kapag nakakakita ng mali. Ang pagsasanay sa martial arts at ang disiplina sa buhay na itinuro sa kanya ng kanyang ama, isang retiradong sundalo, ang humubog sa kanya bilang isang taong kalmado, ngunit matatag. Naniniwala siya na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pinakamalakas na sigaw, kundi sa isang paninindigan na hindi kayang bilhin ng pera. Sa likod ng simple niyang anyo ay may nakatagong bakal na determinasyon, handang lumabas kung kinakailangan. Sa araw na ito, ang tanging gusto niya ay makarating sa kanyang destinasyon ng ligtas. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Hindi niya alam, pero ang kanyang kulay rosas na sasakyan ay magiging isang simbolo ng paglaban na magliliyab sa gitna ng nakakapasong tanghali. At lahat ay magsisimula sa kanyang desisyon na manatiling tapat, kumpleto sa papeles, at handang harapin ang anumang pagsubok. Ang kulay rosas na kotse ay dahan-dahang gumagapang sa kahabaan ng abenida. Ang usok mula sa mga tambutso ng mga sasakyan sa paligid ay humahalo sa alikabok,
lumilikha ng isang manipis na ulap sa mainit na hangin. Ibinaba ni Alena ng bahagya ang bintana ng kanyang kotse, hinahayaang haplusin ng mainit na hangin ang kanyang mukha habang patuloy na inoobserbahan ang daloy ng trapiko. Hindi siya nagmamadali at hindi rin siya pabaya. Bawat kilos niya ay may kamalayan. Ang kalsada sa tanghaling iyon ay abala hindi lamang dahil sa mga sasakyan, kundi dahil sa buhay na mabilis na gumagalaw. May mga nagtitinda ng yosi at tubig na tumatakbo sa pagtawid. May mga driver ng tricycle na sumisigaw ng isakay. May mga estudyanteng naglalakad ng magkakasama. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alena ay nanatiling nakatuon sa pagmamaneho, nag-iisa, walang bantay, walang takot. Sanay siyang umasa sa kanyang sarili mula pa noon. Ang kanyang kotse ay maaaring agaw pansin dahil sa kulay nito, ngunit ang kanyang kilos ay mahinahon at hindi naghahanap ng atensyon. Sa likod ng manibela, nararamdaman niya ang kanyang buong pagkatao, walang maskara, walang pagkukunwari. Alam niya na sa syudad na ito, ang isang dalaga ay madalas na itinuturing na mahina. Ngunit tumatanggi siyang magkasya sa ganoong pananaw. Sa bawat pagmamaneho niya, pinapatunayan niya na ang kalayaan ay hindi tungkol sa itsura, kundi tungkol sa pagpili. At sa araw na ito, tulad ng mga nakaraang araw, pinili niyang maging tapat, disiplinado, at magtiwala sa tamang mga patakaran. Hindi niya alam na ang daan na ito ang magdadala sa kanya sa isang tunay na pagsubok sa lahat ng mga prinsipyong kanyang pinanghahawakan. Sa di kalayuan, natanaw ni Alena ang pila ng mga sasakyan na bumabagal hanggang sa tuluyang huminto. Nagsimulang magkumpol-kumpol ang mga tao. Paminsan-minsan, maririnig ang tunog ng mga busina na puno ng pagkabagot, habang ang ilang mga driver ay mukhang balisa habang kinakalkal ang kanilang mga dokumento. Agad na naintindihan ng kanyang instingto ang sitwasyon. Siguradong may checkpoint. Ngunit, hindi tulad ng karamihan na agad natataranta, huminga ng malalim si Alena at pinakalma ang sarili. Hindi siya nagmadaling kunin ang kanyang mga papeles o sinubukang umiwas. Sa halip, inalala niya isa-isa ang mga dokumentong nakatago sa maliit na bag sa tabi ng kanyang upuan. SCC, lisensya, resibo ng rehistro. Lahat ay kumpleto, lahat ay balido. Ang kanyang kotse ay maayos din ang pagkakaalaga. Ang mga ilaw ay gumagana ng perpekto, ang preno ay tumutugon agad, at ang tambutso ay hindi butas. Hindi niya kailanman hinayaan ang kanyang sarili o ang kanyang sasakyan na lumabag sa batas. Hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil naniniwala siya sa responsibilidad bilang isang mamamayan. Dahil sa paniniwalang iyon, pinabagal niya ang takbo ng kanyang kotse at naghandang pumila tulad ng ibang mga driver. Walang takot, tanging kahandaan. Para sa kanya, ang pagsunod sa makatarungang batas ay hindi isang uri ng pagsuko, kundi isang paraan ng paggalang sa mismong katarungan. At sa araw na ito, papatunayan niya na ang pagsunod ay hindi nangangahulugang kahinaan. Mula sa likod ng manibela, pinagmasdan ni Alena ang kumpol ng mga tao sa unahan na may alerto ngunit kalmadong tingin. Ang pila ng mga sasakyan ay mahaba at sa gitna nito ay nakatayo ang ilang mga taong nakauniporme. Ngunit mayroong kakaiba sa kanilang mga kilos. Hindi sila nakatayo ng maayos, hindi sila gumagamit ng standard na mga kagamitan para sa checkpoint, at ang ekspresyon ng kanilang mga mukha ay mas kahawig ng mga siga sa kanto kaysa sa mga alagad ng batas. Ngunit hindi agad naghinuha si Alena. Nagmasid lamang siya, nag-alala at naghanda. Sa kanyang isip, sinabi niya ng mahina, mukhang may checkpoint. Ang boses na iyon ay hindi narinig ng iba, ngunit sapat na para mag-trigger ng kanyang pag-iingat nang hindi nagdudulot ng panik. Alam niya na sa syudad na ito, ang isang checkpoint ay maaaring maging biyaya o kapahamakan, depende sa kung sino ang nagpapatakbo nito. At sa araw na ito, sinasabi ng kanyang kutob na hindi ito isang ordinaryong checkpoint. Ngunit hindi siya lumingon, hindi naghanap ng ibang daan. Naniniwala siya na hanggat wala siyang kasalanan, wala siyang dapat ikatakot. Bahagyan niyang pinikit ang kanyang mga mata para labanan ang sinag ng araw, at pagkatapos ay muling itinuon ang pansin sa pila na dahan-dahang umuusad. Hindi siya galit sa mga pulis, ngunit hindi rin siya bulag sa pang-aabuso sa kapangyarihan. At kung mangyari man iyon, handa siyang tumayo, hindi para lumaban, kundi para ipaglaban ang tama. Hindi kailanman nataranta si Alena sa anumang sitwasyon.
Kahit ngayon napapalapit na siya sa lokasyon ng checkpoint, ang tibok ng kanyang puso ay nanatiling normal at ang kanyang paghinga ay regular. Ang tanging ginawa niya ay alalahanin kung talagang kumpleto ang kanyang mga papeles. Inilarawan niya sa kanyang isipan ang bawat dokumento na dala niya. Driver's license na nakapangalan sa kanya, EC, na tumutugma sa plaka ng kotse, patunay ng bayad sa taunang rehistro. Lahat ay tama, lahat ay legal, at lahat ay maayos na nakalagay sa kanyang paboritong asul na folder. Ang kulay rosas na kotse ay hindi rin nakaligtas sa kanyang lingguhang pagsusuri. Ang mga gulong ay hindi kalbo, ang mga headlight ay maliwanag, at ang preno ay gumagana ng perpekto. Hindi niya kailanman ipinagpaliban ang kanyang mga obligasyon, lalo na ang pagbaliwala sa mga ito. Para sa kanya, ang pagsunod sa mga patakaran ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang anyo ng paggalang sa sarili. At dahil doon, hindi siya nakaramdam ng takot. Wala siyang dalang armas, wala siyang itinatago. Tanging katapatan at kahandaan. Nang huminto ang kanyang kotse sa likod mismo ng isang truck na sinusuri, tumingin siya ng diretso sa unahan, handang harapin ang anumang darating ng may taas noo at kalmadong puso. Hindi niya agad inilabas ang mga papeles mula sa bag, ngunit pinakalma muna ang kanyang isipan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang asul na folder sa tabi ng upuan, nararamdaman ang kapal ng mga dokumento sa loob nito. Sa katahimikan, inalala niya ang proseso ng pagkuha ng bawat isa. Ang araw na pumila siya sa DFI, ang oras na sinuri niyang muli ang chassis number sa kasa, at kahit ang mga huling sandali bago umalis kaninang umaga nang tiyakin niyang lahat ay nasa loob ng folder na iyon, walang nakaligtaan, walang minadali. Para kay Alena, ang pagiging kumpleto sa dokumento ay hindi lamang isang formalidad, kundi isang anyo ng responsibilidad sa sarili at sa ibang tao sa kalsada. Naniniwala siya na ang kaayusan ay nagmumula sa personal na disiplina, hindi lamang sa banta ng parusa. At dahil doon, hindi siya nababahala. Kahit na may marinig siyang sigaw mula sa unahan at isang motorcycle rider na pinipilit buksan ang kanyang compartment, nanatili siyang kalmado. Tumingin lang siya ng diretsyo habang naghihintay ng kanyang pagkakataon, walang pagkabalisa, walang paghahanap ng paraan para makatakas. Sa kanyang puso, sigurado siyang hanggat hindi siya lumalabag, walang dahilan para matakot. At ang kanyang kumpiyansa ay may basehan. Alam niya na lahat ng kanyang mga dokumento ay kumpleto, lisensya, IC, rehistro. Lahat ay balido, lahat ay legal. Nag-iingat pa siya ng mga photocopy ng mahahalagang dokumento sa kanyang pitaka bilang backup. Hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa nais siyang maging handa sa anumang posibilidad. Ang kulay rosas na kotse ay hindi rin basta-bastang sasakyan. Inalagaan ito ng may buong atensyon, sinusuri linggo-linggo at hindi kailanman ginamit para lumabag sa batas. Hindi niya kailanman ginamit ang blinkers ng walang dahilan, hindi pumarada kung saan-saan, lalo na ang pagbaliwala sa mga traffic signs. Para sa kanya, ang pagmamaneho ay hindi lamang tungkol sa pagdating sa destinasyon, kundi kung paano niya isinagawa ang biyahe ng may integridad. At dahil doon, nang maging malinaw na ang mga pulis sa unahan ay nag-aabang, nanatili siyang nakaupo ng tuwid sa likod ng manibela. Hindi siya yumuko, hindi umiwas ng tingin. Handa siyang ibigay ang kanyang mga dokumento ng may taas noo, hindi dahil sa takot, kundi dahil naniniwala siyang ang katotohanan ay hindi kailangang itago. Ang kulay rosas na kotseng minamaneho ni Alena ay hindi lang nakakaagaw pansin dahil sa kulay nito, kundi dahil din sa kondisyon nitong laging alaga. Malinis ang katawan nito, malinaw ang mga salamin na walang lamat, perpekto ang ilaw, at hindi naglalabas ng labis na usok ang tambutso. Hindi niya kailanman binago ang sasakyan sa paraang iligal, lalo na ang paggamit ng mga aksesorya na nakakagambala sa kaligtasan sa pagmamaneho. Lahat ng teknikal na aspeto nito ay naaayon sa pamantayang itinakda ng DFI. Ang mga gulong ay hindi pudpod, ang preno ay mabilis tumugon, at ang mga signal light ay gumagana ng maayos. Lahat ito ay sinusuri bawat linggo ng walang palya. Para kay Alena, ang kotse ay hindi lang isang paraan ng transportasyon, kundi isang salamin ng responsibilidad. Alam niya na sa kalsada, ang pinakamaliit na kapabayaan ay maaaring maging sanhi ng malaking kapahamakan para sa kanya at sa iba. Dahil dito, hindi niya kailanman pinabayaan ang regular na maintenance, kahit sa maliliit na bagay tulad ng pagpapalit ng wiper na medyo pudpud na.
Ang kotse ay maaaring pribado, ngunit minamaneho niya ito na parang dala niya ang buhay ng maraming tao, kasama na ang sarili niya. At sa araw na ito, sa gitna ng matinding sikat ng araw at ng tensyonadong kapaligiran, ang kotseng iyon ay naging isang extension ng kanyang mga prinsipyo, maayos, tapat, at handang harapin ang pagsubok. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, hindi nagmadali si Alena. Dahan-dahan niyang inihinto ang kotse sa linyang itinakda, pagkatapos ay pinatay ang musikang marahang tumutugtog kanina. Hindi siya agad bumaba at hindi rin niya ibinaba ng husto ang bintana. Sa halip, nanatili siyang nakaupo ng mahinahon. Ang mga kamay ay nasa manibela pa rin, tuwid ang likod, kalmado ang tingin, ngunit alerto. Sa paligid niya, ang ibang mga driver ay mukhang hindi mapakali. Mayroong patuloy na tinitingnan ang kanilang pitaka, mayroon namang bumubulong ng may pag-aalala sa kanilang mga pasahero. Ngunit si Alena ay huminga lang ng malalim at kinuha ang asul na folder mula sa tabi ng upuan. Ipinatong niya ito sa kanyang kandungan, handang ibigay ang mga dokumentong hihingin. Walang takot, tanging kahandaan. Pumila siya tulad ng iba, hindi dahil napilitan, kundi dahil iginagalang niya ang proseso na dapat sana ay patas para sa lahat. Ayaw niyang maging espesyal, gusto niya lang tratuhin ng tama ayon sa batas, hindi ayon sa trip ng isang abusadong opisyal. At nang ang anino ng uniforme ay nagsimulang lumapit, tumingin siya ng diretso sa unahan, handang harapin ang anuman ng may katahimikang puno ng lakas. Mula sa nag-iisang pila, ang tingin ni Alena ay napako sa isang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada na may matikas na tindig ngunit puno ng kayabangan. Nakasuot ito ng uniforme ng pulis trapiko, ngunit ang kanyang paglakad ay parang isang siga sa kanto. Malalaki ang kanyang mga hakbang, nakaangat ang kanyang baba, at ang kanyang mga mata ay nagwawali sa mga driver na may mapangmatang tingin. Ang pangalan niya ay Berto. At agad na nakilala ni Alena ang mukhang iyon mula sa mga kwento ng mga tao sa social media. Kilala siyang mahilig mangikil sa mga motorista sa pamamagitan ng maliliit na paglabag. Wala siyang dalang opisyal na tiket. Walang patrol car sa likod niya, tanging isang motorsiklo ng AV na nakaparada ng tagilid sa gilid ng kalsada. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang ugali, bastos, arogante, at puno ng banta. Pinagmasdan siya ni Alena ng tahimik, hindi nagpakita ng anumang labis na emosyon, ngunit ang kanyang kutob ay agad sumigaw, hindi ito opisyal na checkpoint. Hindi niya inalis ang kanyang tingin, bagkus ay mas lalo pa niyang tinitigan, inaalala ang bawat kilos ni Berto bilang pag-ingat. Sa likod ng kanyang kahinahunan, alam niyang ang araw na ito ay maaaring hindi lang isang ordinaryong pagsusuri ng papeles. Si Berto ay lumipat mula sa isang sasakyan patungo sa isa pa. Ang kanyang magaspang na boses ay naririnig hanggang sa pila. Tinuro-turo niya ang isang motorcycle rider na bahagyang tabingi ang helmet at saka sinigawan, "Bumaba ka, nasaan ang papeles mo? Kung ayaw mong maabala, magbayad ka na lang ng 500. Nang mag-alinlangan ang rider, agad niyang sinipa ang gulong ng motor hanggang sa umikot ito ng walang kontrol. Hindi pa sapat iyon, nagbanta pa siyang susunugin ang sasakyan kung hindi agad magbabayad. Agad na namutla ang mga mukha sa paligid, nanginginig na mga kamay ang naglabas ng pitaka. Walang sinuman ang naglakas loob na lumaban. Yumuko sila, nagbayad at umalis na may nakayukong ulo. Si Berto ay gumisi, nasisiyahan sa takot na kanyang nilikha. Para sa kanya, ang uniforme ay hindi simbolo ng serbisyo, kundi isang kasangkapan para mang-api. At sa gitna ng lahat ng ito, si Alena ay nanatiling kalmado sa kanyang kotse, nagmamasid, nag-aalala, at naghahanda. Hindi pa siya galit. Ngunit alam niya na kung siya naman ang bastusin, hindi siya mananahimik tulad ng iba. Hindi dahil gusto niyang maging bayani, kundi dahil hindi siya naniniwala sa takot bilang solusyon. Si Berto ay lalong naging malaya sa kanyang pagkilos, na para bang ang kalsada ay kanyang personal na pag-aari. Bawat motorista na lumabag, o kahit na pinaghihinalaan lamang, ay agad niyang pinahihinto sa pamamagitan ng malakas na sigaw. Hindi siya nag-atubiling sipain ang katawan ng motor, bunutin ang susi ng sasakyan, o kahit itulak ang driver hanggang sa halos matumba ito. Ang kanyang banta ay laging pareho, magbayad ka ngayon o magiging abo ang sasakyan mo. Walang proseso, walang violation ticket, lalo na ang paliwanag sa batas. Ang tanging naroon ay pera at takot na sinasadyang palakihin.
Ilang mga motorista ang sumuko ng walang laban, naglabas ng mga lukot na pera mula sa kanilang mga luma ng pitaka para lamang makadaan ng ligtas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at kawalan ng pag-asa. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Alam nilang ang paglaban ay nangangahulugan ng mas malaking panganib. Sa gitna ng sitwasyong iyon, ang tensyon ay kumakapal na parang usok, mainit, nakakasakal, at nagpapabigat sa dibdib. Si Berto ay lalong nagkaroon ng kumpiyansa, na para bang walang sinuman ang makakagalaw sa kanya. Sino ba naman ang maglalakas loob na lumaban sa pulis? Iyon ang nasa isip niya habang humingisi at pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang manggas ng kanyang uniforme. Ang mga tao sa paligid ng checkpoint ay yumuko na lamang, nagpapanatili ng distansya, at nagbubulungan sa isa't isa. Isang ina na may kargang maliit na bata ang nagmamadaling inalis ang kanyang paa upang hindi maapakan. Samantala, isang magbabalot ang itinulak ang kanyang kariton papalayo. Walang sinuman ang naglakas loob na mag-record ng hayagan, lalo na ang makialam. Alam nilang lahat ang panganib. Maaaring ang kanilang mga motor ang sunugin o kahit na i-impound ng walang dahilan. Ang takot ay matagal nang kumain sa kanilang katapangan hanggang sa ang pananahimik na lamang ang natitirang pagpipilian. Ang ilan ay sumisilip lamang mula sa salamin ng kanilang sasakyan, habang ang iba ay nagkukunwaring abala sa kanilang mga cellphone. Sa gitna ng pasibong karamihan, si Alena ay nanatiling kalmado sa kanyang kulay rosas na kotse. Pinanood niya ang lahat ng may matalas na mga mata. Mabigat ang kanyang puso, ngunit nananatiling malinaw ang kanyang isipan. Hindi niya sinisisi ang mga tao dahil sa takot. Alam niya kung gaano kabigat ang kanilang buhay. Ngunit alam din niya na kung walang maglalakas loob na basagin ang bilog ng takot na ito, ang pang-aabuso ay patuloy na maulit. At kahit hindi pa niya turno, nagpasya na siya, hindi siya magbabayad. Hindi sa araw na ito. Kailanman, dumating na ang pagkakataon ni Alena. Ang kanyang kulay rosas na kotse ay huminto sa harap mismo ni Berto, nang humingisi pa rin matapos tumanggap ng pera mula sa naunang motorista. Ang hangin ay lalong uminit, hindi lang dahil sa araw, kundi dahil sa tensyong nakabitin sa ere. Ngunit, nanatiling kalmado si Alena. Hindi niya agad binuksan ang bintana, at hindi rin niya ito ibinaba ng husto. Isang maliit na siwang lang ang kanyang binuksan, sapat para marinig ang usapan, ngunit hindi sapat para may kamay na makapasok at kumuha ng anuman. Ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa unahan, hindi sa ibaba tulad ng karamihan na gustong magpakita ng pekeng kababaang loob. Hindi siya natatakot, ngunit hindi rin siya nanghahamon. Pinapanatili lamang niya ang kanyang espasyo. Lumapit si Berto ng may malalaking hakbang. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa bahagyang pagkabigla. Nakita niya na ang driver ng magarang kotse na ito ay isang dalaga na kalmado at hindi nagpapakita ng anumang takot. Tinitigan niya si Alena mula ulo hanggang paa, na para bang naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan. Ngunit ang tanging nakita niya ay isang tahimik na katatagan na hindi madaling sirain. Nang hindi na inuulit, inilahad ni Alena ang kanyang kamay at iniabot ang asul na folder na naglalaman ng lahat ng dokumento ng sasakyan mula sa loob. Hindi siya bumaba, hindi yumuko, lalo na ang umiti ng may pagmamakaawa. Ang kanyang kilos ay kalmado, may sukat, at puno ng dignidad. Lahat ng papeles ay maayos na nakaayos, lisensya, patunay ng rehistro. Lahat ay orihinal, kumpleto, at balido. Hindi niya kailangang magsalita ng marami. Ang mga dokumento na ang nagsasalita para sa kanya. Tinanggap ni Berto ang folder ng may pagkunot noo, pagkatapos ay binuklat ang bawat pahina ng may kabastusan, na para bang umaasa siyang makahanap ng kahit isang maliit na pagkakamali na maaaring gawing dahilan. Ngunit lahat ay perpekto. Walang legal na dahilan para pigilan siya, lalo na ang hingan siya ng pera. Gayunpaman, naningkit ang mga mata ni Berto. Para sa kanya, ang kaayusan ay hindi isang banta, kundi isang hamon. Kung ang isang dalaga ay maglakas loob na magpakita ng may kumpletong dokumento at walang takot, dapat siyang parusahan, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil sa kanyang katapangan. At doon unang sumibol ang binhi ng galit, hindi mula kay Alena, kundi mula sa isang taong sanay manalo dahil lamang sa pananahimik ng iba.
Paulit-ulit na binuklat ni Berto ang mga dokumento gamit ang kanyang magaspang na mga daliri. Umaasa siyang makahanap ng kahit isang maliit na kapintasan, maling pangalan, paso ng petsa, o malabong selyo. Ngunit lahat ay masyadong perpekto. Malinaw ang pirma ng opisyal, orihinal ang hologram, at tugma ang data ng sasakyan. Sinuri pa niya ang chassis number sa rehistro at ikinumpara ito sa nakaukit sa katawan ng kotse. Tugma, walang butas. Ang kanyang mukha, na noong una ay mayabang, ay dahan-dahang naging masungit at pagkatapos ay nagngit-ngit. Pakiramdam niya ay sinusubok siya. Na para bang ang presensya ni Elena, na kalmado at sumusunod sa batas, ay isang pang-iinsulto sa kanyang nakasanayang pangungutong. Sa kanyang paningin, ang dalagang ito ay hindi isang masunuring mamamayan, kundi isang hadlang sa kanyang kita sa araw na ito. Walang sabi-sabi, ibinalibag niya ang asul na folder pabalik sa kandungan ni Elena nang may marahas na kilos. Halos mahulog ang mga dokumento, ngunit mabilis itong nasalo ni Elena nang hindi nagpapakita ng labis na reaksyon. Tinitigan niya lamang si Berto, kalmado, na para bang sinasabing, wala akong kasalanan. Ano ang gusto mo? Dahil sa pagkabigo na makahanap ng mali, biglang itinaas ni Berto ang kanyang kamay at malakas na ibinagsak ito sa katawan ng kulay rosas na kotse. Ang tunog ng pagtama ay umalingaw-ngaw, ikinagulat ng mga tao sa paligid. Nanginig ang pintura ng kotse, nagliparan ang alikabok, ngunit si Elena ay nanatiling tahimik sa kanyang upuan. Hindi siya sumigaw, hindi nagtakip ng tainga, lalo na ang umiyak. Tinitigan niya lamang ang kamay ni Berto na kakatama lang sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay muling tinitigan ang mukha nito nang may walang emosyong tingin. Walang hayagang galit, ngunit wala ring takot. Sa likod ng kanyang kahinahunan, alam niyang hindi na ito tungkol sa mga papeles, ito ay tungkol sa kapangyarihang inaabuso at isang pagsubok sa kanyang dignidad. Inakala ni Berto na ang karahasan ay magpapasuko sa kanya, ngunit ang ginawa nito ay lalo lamang nagpaalab sa determinasyon ni Elena na manatiling tuwid. Hindi dahil gusto niyang manalo, kundi dahil ayaw niyang matalo ng kawalang katarungang nagtatago sa likod ng isang uniforme. Tinitigan ni Berto si Elena nang may naniningkit na mga mata at saka sumigaw ng may magaspang na boses. Hoy, bumaba ka agad. Ang utos ay binitiwan hindi dahil sa proseso, kundi dahil kailangan niyang palakasin ang kanyang ilusyon bilang hari ng kalsada. Gusto niyang yumuko si Elena, gusto niyang makita siyang nanginginig tulad ng ibang mga motorista. Ngunit ang nakuha niya ay isang kalmadong pagkilos. Inilagay ni Elena ang asul na folder sa upuan ng pasahero, pinatay ang makina ng kotse, at dahan-dahang binuksan ang pinto. Lumabas siya nang hindi nagmamadali, tumayo ng tuwid sa tabi ng kanyang kulay rosas na kotse. Ang kanyang atletikong katawan ay kitang-kita sa kanyang berdeng sando at maikling shorts. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Tanging kahandaan. Hindi siya yumuko, hindi umiwas ng tingin, lalo na ang humingi ng tawad para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Bawat hakbang niya ay puno ng kontrol, na para bang sinasabing bumaba siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil pinili niyang harapin ang sitwasyon. Pagkalabas ng kotse, tumayo si Elena nang may bukas ngunit alertong postura. Ang kanyang mga kamay ay hindi niya itinago, ang kanyang paghinga ay normal, at ang kanyang tingin ay diretsyo kay Berto. Alam niyang mas malakas magsalita ang body language kaysa sa mga salita. At sa araw na ito, pinili niya ang katahimikang puno ng lakas. Si Berto, na sanay makakita ng mga taong nanginginig sa kanyang harapan, ay bahagyang naasiwa sa kahinahunan ni Elena. Naglakad siya paikot sa kulay rosas na kotse nang may mabagal na mga hakbang, na para bang naghahanap ng anumang bagay na maaari niyang gawing dahilan. Tinitigan niya ang bawat sulok, ilaw, salamin, gulong, hanggang sa plaka. Umaasa siyang makahanap ng kahit isang maliit na depekto, isang teknikal na paglabag, isang butas para maibalik ang kanyang kapangyarihan na nagsisimula ng gumuho. Ngunit si Elena ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto, hindi sumusunod sa mga kilos ni Berto, at hindi rin nagtatanggol sa sarili bago pa man akusahan. Naghihintay lamang siya, kalmado, handang tumugon sa anuman ng may malamig na ulo at mga prinsipyong hindi natitinag. Patuloy na naglakad si Berto paikot sa kulay rosas na kotse. Ang kanyang mga mata ay naniningkit ng husto, naghahanap ng anumang bagay na maaaring gawing sandata. Hinawakan niya ang salamin, tinuktok ang bintana,
at sinipa pa ang gulong sa likuran gamit ang kanyang bota. Ngunit lahat ay nasa perpektong kondisyon. Lalong lumungkot ang kanyang mukha hanggang sa biglang napako ang kanyang tingin sa plaka sa likuran ng kotse. Huminto siya at dahan-dahang lumapit na para bang nakakita ng isang kayamanan. Gamit ang kanyang hintuturo, itinuro niya ang plaka habang lumingon kay Alena nang may mapanlin lang ng ngiti. Ito. Siguradong karnap to, sigaw niya ng malakas na para bang gustong marinig ng buong karamihan. Ang plaka na to ay kamukha ng nasa listahan namin sa presinto. Sinadya mong pekin, no? Para magmukhang orihinal. Ang akusasyon ay binitiwan ng walang ebidensya, walang proseso, batay lamang sa haka-haka. Ngunit para kay Berto, sapat na iyon. Hindi niya kailangan ng katotohanan. Kailangan niya ng takot. Hindi nagulat si Alena. Alam niyang mangyayari ito. Kapag ang isang tao ay hindi manalo gamit ang mga patakaran, lilikha siya ng mga peking patakaran. Nang may kahinahunan, sumagot siya, karnap saan? Original po yan, sir. Subukan niyong i-check. Lahat ng papeles ko ay tumutugma. Ang kanyang boses ay malinaw, hindi mataas, ngunit matatag. Hindi siya nakipagtalo, hindi rin nagpakita ng labis na emosyon, iniharap lamang niya ang katotohanan tulad ng lagi niyang ginagawa. Ngunit walang pakialam si Berto. Para sa kanya, ang katotohanan ay hindi tungkol sa mga dokumento, kundi kung sino ang mailakas ng loob na magsalita ng pinakamalakas. Ikinumpas niya ang kanyang kamay na para bang tinataboy ang mga salita ni Alena at lumapit ng may mapanganib na hakbang. Tama na yan, huwag ka ng maraming dahilan, sigaw niya. Magbayad ka na ngayon. 15,000 para ayos na lahat. Ang halagang iyon ay binanggit hindi bilang multa, kundi bilang presyo para sa kalayaan. At iyon ay malinaw na hindi bahagi ng anumang batas. Ngunit sigurado si Berto na tulad ng iba, si Alena ay yuyuko. Sa kasamaang palad, sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Narinig ni Alena ang hiling na iyon na may bahagyang pagkunot ng noo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi makapaniwalang pakiramdam. 15,000 piso, isang halaga na malayong-malayo sa anumang multa sa trapiko. Hinihingi ng basta-basta, walang resibo, walang legal na basehan. Tinitigan niya si Berto sandali at biglang tumawa. Hindi isang maliit na tawa, kundi isang malakas at malinaw na tawa na umalinggaw sa gitna ng kalsada na dati puno ng takot. Ang tawang iyon ay hindi tanda ng kabaliwan, kundi tanda ng kamulatan. Ngayon niya lang nakita kung gaano kamura ang presyo ng katarungan sa lugar na ito. Ibinibenta na parang fishbowl sa tabi ng daan. Ang mga tao sa paligid ay natigilan. Ang ilan ay mabilis na lumingon, ang iba ay napahinto sa paghinga. Ang ibang mga pulis na nakatayo malapit sa motorsiklo ay agad na nanlaki ang mga mata. Hindi nila inaasahan na may maglalakas loob na tawanan si Berto sa gitna ng kanilang iligal na operasyon. Ngunit walang pakialam si Alena. Para sa kanya, ang tawang iyon ay ang pinakadalisay na paraan ng pagtanggi. Walang sandata, walang sigaw, tanging katapangan na huwag yumuko sa kabalintunaan. Habang tumatawa pa, itinaas ni Alena ang kanyang boses upang marinig ng lahat ng naroroon. So, illegal pala talaga tong checkpoint nyo, sabi niya. Ang tono ng kanyang boses ay matalas ngunit kontrolado. Nagsasagawa lang pala kayo ng checkpoint para makakuha ng pangkain sa tanghalian, ano? Ang tanong na iyon ay hindi lamang isang akusasyon. Ito ay isang salamin na iniharap niya sa kanilang lahat. Alam niyang matagal nang nanahimik ang mga tao dahil akala nila ay bahagi ito ng sistema. Ngunit sa isang pangungusap, ibinunyag niya ang kasinungalingan sa harap ng publiko. Agad na namula ang mukha ni Berto. Hindi siya sanay na mapahiya, lalo na sa harap ng kanyang mga kasama at ng maraming tao. Nag-alab ang kanyang galit, hindi dahil nabunyag ang kanyang krimen, kundi dahil nawalan siya ng kontrol sa sitwasyon. At sa sandaling iyon, lumabas ang kanyang likas na pagiging marahas, hindi para ipatupad ang batas, kundi para parusahan ang sinumang maglakas loob na hamunin ang kanyang otoridad. Humakbang siya pasulong, nag-aapoy ang mga mata, nakataas ang kamay. Si Alena ay nakatayo pa rin sa kanyang pwesto, tumigil na sa pagtawa, ngunit ang kanyang tingin ay hindi nagbago, kalmado, matalas, at walang bahid ng takot.
Ang tawa ni Alena ay umalingaw-ngao sa gitna ng kalsada na dati pinatahimik ng takot. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng katapangan at walang bigat. Tila binasag nito ang tanikala ng katahimikan na matagal nang gumagapos sa mga mamamayan. Ang mga taong dating nakayuko ay dahan-dahang tumingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay kumikislap, isang halo ng paghanga at pag-aalala. Isang matandang babae ang napahinto sa paghinga. Isang driver ng tricycle sa likuran ng pila ang humigpit ang hawak sa manibela ng kanyang motor. Samantala, isang teenager na nagre-record mula sa malayo ay halos mabitawan ang kanyang cellphone sa gulat. Ang tawang iyon ay hindi tanda ng kabaliwan, kundi tanda ng katapangan na matagal ng kinimkim at ngayon ay sumabog ng walang paalam. Ang ibang mga pulis na nakatayo sa paligid ay agad na lumingon. Ang kanilang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa pagiging alerto. Hindi sila sanay na makakita ng isang taong tumatawa kay Berto, lalo na ang isang dalaga na mag-isang nakatayo sa gitna ng kalsada. Ngunit walang pakialam si Alena. Para sa kanya, ang tawang iyon ay ang huling sandata bago kailangang ipaglaban ang katotohanan sa ibang paraan. Nagsimulang manlisik ang mga mata ng ibang pulis. Ang ilan ay bumulong pa ng may kabastusan habang hawak ang kanilang batuta sa baywang. Pakiramdam nila ay niyuyurakan ang kanilang otoridad o kahit man lang ang ilusyon ng otoridad na iyon. Si Berto mismo ay natigilan sandali. Nanigas ang kanyang katawan, nagtiim ang kanyang panga. Hindi siya sanay na mapahiya sa publiko, lalo na ng isang tao na dapat ay natatakot sa kanya. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang tawa, kundi ang katotohanan sa likod ng tawang iyon, na ang checkpoint na ito ay talagang iligal, na sila ay talagang naghahanap lang ng pera, at na matagal nang alam ng mga tao ito, ngunit hindi naglakas loob na magsalita. At ngayon, isang dalagang nakaberding sando at maikling shorts ang nagsabi ng bagay na matagal nang itinatago ng lahat. Hindi maaaring hayaan ni Berto na manatili siyang nakatayo. Para sa kanya, kung hindi niya agad papatayin ang apoy ng katapangan na iyon, ang kanyang kapangyarihan ay guguho. At dahil doon, nagpasya siyang gamitin ang paraang pinakamahusay niyang alam, karahasan. Sa isang malakas na boses na nagpayanig sa hangin ang tanghali, kinondena ni Alena ang iligal na checkpoint sa harap ng lahat. Nagsasagawa lang pala kayo ng checkpoint para makakuha ng pangkain sa tanghalian. Ano, sabi niya ng may diin. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngao sa pagitan ng mga katawan ng mga sasakyang nakahinto. Ang pangungusap na iyon ay hindi lamang isang akusasyon, ito ay isang hayagang pag-amin sa krimen na matagal nang itinatago sa likod ng uniforme. Ang mga taong nakarinig ay nagkatinginan. Ang ilan ay dahan-dahang tumango, ang iba ay yumuko sa hiya dahil sa kanilang matagal na pananahimik. Kahit ang ilang mga kasamang pulis ay mukhang hindi mapakali na para bang natatakot na kumalat pa ang katotohanan. Ngunit hindi doon tumigil si Alena. Tinitigan niya ang buong grupo at muling ibinalik ang tingin kay Berto nang may paninindigang hindi kayang bilhin. Alam niyang sa pagsasabi nito, tumawid na siya sa isang linya na hindi na maaaring bawiin. Ngunit hindi siya nagsisisi dahil ang katotohanan ay hindi kailanman nagkakamali kahit na ito ay ituring na mapanganib. Si Berto, napakiramdam ay nyurakan ang kanyang danga sa harap ng kanyang mga kasama at ng publiko, ay biglang sumabog. Nang walang babala, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal si Alena sa mukha ng buong lakas. Ang tunog ng sampal ay malakas, tila isang kulog sa katanghalian tapat. Ang katawan ni Alena ay napahilig sa gilid. Ang kanyang tuhod ay dumula sa mainit na aspalto. Nagasgas ang kanyang palad nang sinubukan niyang pigilan ang pagbagsak. Dugo ang dahan-dahang dumaloy mula sa mga sugat sa kanyang tuhod at palad, humalo sa alikabok ng kalsada. Ngunit ang mas masakit ay hindi ang pisikal na sugat, kundi ang kahihiyan sa harap ng publiko. Isang alagad ng batas ang nanakit sa isang mamamayang walang kasalanan dahil lamang sa naglakas loob itong magsalita. Agad na nagsigawan ang mga tao sa paligid. Diyos ko, huwag ka nang lumaban, miss. Sundin mo na lang, baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Sigaw ng isang driver ng tricycle. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi sumagot si Alena. Tinitigan niya lamang si Berto mula sa kanyang pagkakaupo. Bahagyang humahabol ang kanyang hininga, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. Na para bang sinasabing, hindi ako patatahimikin ng karahasan mo.
Ang katawan ni Alena ay bumagsak sa nagbabagang aspalto. Ang kanyang tuhod at palad ay nasugatan dahil sa matinding pagkiskis sa ibabaw ng kalsada. Dugo ang dahan-dahang dumaloy, humalo sa alikabok at pawis, ngunit hindi siya sumigaw. Huminto lamang siya sa paghinga sandali, tinitiis ang hapdi na gumagapang mula sa kanyang mga sugat. Namula ang kanyang mukha, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit na pinipigilan pa rin niya ng may disiplina. Alam niyang kung sasabog siya ngayon, siya ang ituturing na may kasalanan. Ngunit kung mananahimik siya, ang kawalang katarungang ito ay patuloy na maulit. Sa gitna ng sakit, nanatiling malinaw ang kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa kanya, kundi tungkol sa prinsipyo, at ang prinsipyo ay hindi matatalo ng isang sampal, lalo na ng takot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, tinitigan si Berto na nakatayo sa itaas niya ng may ngiti ng tagumpay na para bang kakatapos lang patunayan kung sino ang mas makapangyarihan. Ngunit sa mga mata ni Alena, ang nakikita niya ay hindi kapangyarihan kundi kahinaan. Isang taong kailangang manakit ng babae para maramdamang makapangyarihan siya. Agad na nagkagulo ang mga tao sa paligid. Isang maliit na sigaw ang narinig mula sa isang inang tinakpan ang mga mata ng kanyang anak. Samantala, isang driver ng tricycle sa unahan ng pila ang humakbang pasulong at saka huminto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng simpatya at takot. "Huwag ka nang lumaban, miss," sabi niya ng mahina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Sundin mo na lang, baka kung ano pa ang mangyari sa'yo." Ang mga salitang iyon ay kumatawan sa boses ng maraming tao, mas mabuting yumuko kaysa mapahama. Ngunit para kay Alena, ang pagyuko ay nangangahulugang pagtataksil sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Alam niyang matagal nang nanahimik ang mga tao, hindi dahil sang-ayon sila, kundi dahil sa takot. At ang takot na iyon ang naging pader na nagpoprotekta sa mga tiwaling opisyal. Ngayon, nakaupo sa aspalto na may mga sugat sa katawan, nagpasya si Alena, tama na. Hindi siya magbabayad, hindi siya magmamakaawa, at hindi siya mananahimik. Hindi dahil gusto niyang maging bayani, kundi dahil hindi na niya kayang makita ang katarungan na niyuyurakan sa katanghalian tapat. Dahan-dahan siyang nagsimulang bumangon. Hindi mabilis, ngunit sigurado. At sa bawat kilos, ang kanyang determinasyon ay nag-aalab na parang baga na hindi kayang patayin. Pakiramdam ni Berto ay sigurado na ang kanyang tagumpay. Naglakad siya pabalik sa kulay rosas na kotse na umaandar pa rin ng marahan. Inilabas niya ang isang lighter mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang may kilos na puno ng kayabangan. Tila ipinapakita niyang ang buhay, ari-arian, at katarungan ay lahat yumuyuko sa kanyang kagustuhan. Nang walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang lighter patungo sa loob ng sasakyan. Agad na dinilaan ng apoy ang pintura ng kotse at mabilis na gumapang papasok sa pamamagitan ng siwang ng bentilasyon. Sa loob ng ilang segundo, lumaki ang apoy. Itim na usok ang umakyat sa kalangitan. Ang init nito ay ramdam hanggang sa mga mukha ng mga taong nakatayo ilang metro ang layo. Tumawa ng malakas si Berto, sinundan ng tawa ng kanyang mga kasamahan na nakatayo sa isang grupo, na para bang nanonood sila ng pinakamagandang komedya ng araw na iyon. Para sa kanila, hindi ito krimen, ito ay libangan. Ang batas ay hindi gabay, kundi isang kasangkapan na maaari nilang baluktutin ayon sa kanilang gusto. At sa araw na ito, sinunog nila hindi lamang isang kotse, kundi pati na rin ang natitirang tiwala ng mga tao sa unipormeng kanilang suot. Samantala, nagsimulang magpanik ang mga tao. Ang ilan ay agad na naglabas ng kanilang mga cellphone at ni-record ang pangyayari ng may nanginginig na mga kamay. Ang iba ay umatras, natatakot na kumalat ang apoy o maging susunod na target. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na lumapit, lalo na ang subukang patayin ang apoy. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo ng tuwid si Alena. Namumula ang kanyang mga mata, hindi dahil sa usok, kundi dahil sa galit na sa wakas ay hindi na niya mapigilan. Tinitigan niya ang kanyang nasusunog na kulay rosas na kotse. Ang sasakyang matagal niyang inalagaan na parang bahagi ng kanyang sarili ay ngayon ay nagiging abo dahil sa duwag na gawain ng mga taong nagpapanggap na alagad ng batas. Ngunit ang nagpasikip sa kanyang dibdib ay hindi lamang ang pagkawala ng kotse, kundi ang katotohanan na ang mga taong tulad ni Berto ay naglalakas loob pa ring kumilos ng walang pakundangan sa katanghalian, sa harap ng publiko, nang walang anumang hiya.
Ang apoy na iyon ay sumunog sa pintura at bakal, ngunit sinunog din nito ang huling hibla ng kanyang pasensya. At sa sandaling iyon, nagpasya siya, tama na. Hindi sa araw na ito. Hindi na kailanman. Patuloy na tumawa ang mga tiwaling pulis, nagtatapikan sa likod na para bang kakatapos lang nilang gawin ang isang kabayanihan. Nakatayo sila sa harap ng nasusunog na kotse. Ang kanilang mga mukha ay puno ng peking tagumpay na para bang ang pagsunog sa sasakyan ng isang mamamayan ay isang lehitimong anyo ng kapangyarihan. Walang pagsisisi, walang pag-aalinlangan, tanging kasiyahan sa takot na kanilang nilikha. Ngunit sa gitna ng kanilang tawanan, tahimik si Alena. Hindi siya umiyak, hindi sumigaw, lalo na ang tumakbo. Nagmasid lamang siya, nagbilang, nag-alala at nagmarka. 6 na tao. 6 na tiwaling opisyal na nakatayo ng may pagmamalaki, naniniwalang walang sinuman ang maglalakas loob na lumaban. Hindi nila alam na sa likod ng kalmadong tingin ni Alena, ang galit ay naging isang sinanay na determinasyon. Hindi isang bulag na galit, kundi isang disiplinadong emosyon na hinasa sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pagsasanay sa martial arts at mga prinsipyong hindi natitinag. At ngayon, ang determinasyong iyon ay handa ng sumabog. Hindi para maghiganti, kundi para ipakita na ang kasamaan ay hindi dapat manalo dahil lamang sa pananahimik ng biktima. Dahan-dahan tuluyang tumayo si Alena. Ang kanyang katawang atletiko ay ngayon ay tensyonado na parang isang spring na handang magpakawala ng lakas. Ang mga sugat sa kanyang tuhod at palad ay nagdurugo pa rin, ngunit wala siyang pakialam. Nag-aapoy ang kanyang mga mata, hindi sa puot, kundi sa katiyakan. Alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon, ang iligal na checkpoint na ito ay patuloy na maulit sa kalsadang ito, sa ibang kalsada, sa ibang lungsod, at ang susunod na biktima ay maaaring hindi kasing lakas niya. Sa isang kalmado, ngunit tiyak na hakbang, naglakad siya patungo kay Berto na tumatawa pa rin habang nakatingin sa apoy. Napahinto sa paghinga ang mga tao, ang ilan ay nagtakip ng mata, iniisip na ito na ang katapusan ng paglaban ni Alena. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Habang nakatalikod pa si Berto, isang malakas na sipa mula sa gilid ang pinakawalan ni Alena. Ang kanyang sapatos ay tumama sa panga ni Berto nang may katumpakan na tanging mula sa maraming taon ng pagsasanay lamang maaaring magmula. Ang tunog ng pagtama ay malinaw na narinig sa gitna ng biglang tumahimik na karamihan. Natumba si Berto. Ang kanyang tawa ay naging isang ungol. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, ang kanyang mukha ay napuno ng takot. Ang sipa ni Alena ay tumama mismo sa panga ni Berto nang may kontrolado, ngunit nakamamatay na lakas. Ang katawan ng tiwaling pulis ay tumilapon sa gilid. Dumugo ang kanyang bibig, nabasag ang kanyang ngipin sa harap, at gumulong ang kanyang katawan sa mainit na aspalto. Sinubukan niyang bumangon, ngunit nahihilo siya, malabo ang kanyang paningin. Bago pa man siya makatayo, si Alena ay nasa ibabaw na niya, mabilis, kalmado, at walang pag-aalinlangan. Sa isang tumpak na kilos ng martial arts, ikinulong niya ang braso ni Berto, at muli siyang ibinagsak gamit ang isang malakas na siko sa balikat. Ang bawat atake niya ay hindi para manakit, kundi para i-disable siya, siguraduhin hindi na siya makakabangon at makakapanakit pa ng iba. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ang kanyang paghinga ay regular. Tila ang kanyang katawan ay kumikilos hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa isang malinaw na misyon, itigil ang karahasan gamit ang kontroladong lakas. Sa paligid niya, natigilan ang mga tao. Nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Isang dalaga, nag-iisa, ay kakatapos lang pabagsakin ang opisyal na matagal na nilang kinatatakutan. Hindi pa tapos kay Berto, agad na umikot si Alena para harapin ang 5 iba pang opisyal na nagsisimula ng matauhan. Sinubukan nilang sabay-sabay na umatake, ngunit magulo ang kanilang mga kilos. Masyadong kampante, masyadong sanay na humarap sa mga biktimang sumusuko. Si Alena, sa kabilang banda, ay kumilos na parang anino, umiiwas, sumasangga, at gumaganti ng mga suntok at sipa na laging nasa tamang target. Isa-isa silang bumagsak. Mayroong natumba dahil sa sipa sa tuhod, mayroong napahilig dahil sa siko na tumama sa sikmura, at ang iba ay napahandusay matapos silang isuko ng isang arm lock. Hindi siya naglalaro, ngunit hindi rin siya lumabis. Bawat kilos ay tinitigil sa sandaling hindi na makalaban ang kalaban.
Sa loob ng ilang minuto, ang 6 na opisyal na kanina ay tumatawa ng may kasiyahan ay ngayon ay nakahandusay sa kalsada, namimilipit sa sakit, gusot ang kanilang mga uniforme, at puno ng pasa ang kanilang mga mukha. Sa gitna ng usok ng kotse na nag-aapoy pa rin, tumayo si Alena ng mag-isa, hindi bilang isang mayabang na nagwagi, kundi bilang isang tagapagtanggol ng katarungan na sa wakas ay hindi na nakatiis na manahimik. Hindi pa man humuhupa ang alikabok at usok, isang driver ng tricycle na kanina pa nire-record ang pangyayari gamit ang kanyang cellphone ay agad na pinaandar ang kanyang motor. Hindi na siya naghintay. Sa pusong kumakabog ngunit may buong determinasyon, humarurot siya papalayo patungo sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Alam niyang ang nangyari ay hindi lamang isang simpleng away, kundi isang tunay na ebidensya na ang mga tiwaling opisyal na matagal nang nagpapahirap sa mga tao ay sa wakas ay maaaring mapatigil. Sa kanyang paglalakbay, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang cellphone, na para bang ang recording na iyon ay ang huling sandata laban sa kasamaan. Wala siyang pakialam sa init, wala siyang pakialam sa panganib. Ang tanging alam niya ay isa, ang katotohanan ay dapat makarating sa tamang mga otoridad. At sa pagkakataong ito, hindi siya mananahimik tulad ng dati. Siya ang magiging boses para sa mga taong masyadong takot magsalita. Kasama na ang boses ni Alena na kakatapos lang lumaban sa 6 na tao nang mag-isa sa gitna ng nagbabagang kalsada. Samantala, sa lugar ng krimen, nagsimula ng maglakas loob na lumapit ang mga tao. Hindi na sila nakayuko o nagbubulungan sa takot. Sa halip, nagsimula ng marinig ang maliliit na sigaw. Panalo si ate, sigaw ng isang teenager. Sinundan ito ng kusang loob na palakpakan mula sa magbabalot at mga inang kanina inagtatago sa likod ng mga kariton. Ang emosyong matagal ng kinimkim, galit, pagkabigo, kawalan ng magawa ay ngayon ay naging pagmamalaki at pag-asa. Nasaksihan nila ang isang dalaga, walang armas, walang kasama, na nagawang pabagsakin ang mga nang-aapi gamit lamang ang katapangan at kasanayan. Sa gitna ng sigawan, nanatiling kalmado si Alena. Hindi siya ngumiti, hindi nagtaas ng kamay na parang isang bayani. Tumayo lamang siya sa tabi ng kanyang nasunog na kotse. Dahan-dahang bumalik sa normal ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto. Alam niyang maaaring tapos na ang pisikal na laban, ngunit ang laban para sa katarungan ay hindi pa tapos, at handa siyang maging saksi, magsalita, at siguraduhin na ang araw na ito ay hindi lamang kanyang personal na tagumpay, kundi simula ng isang tunay na pagbabago. Hindi nagtagal matapos umalis ang driver ng tricycle, ang tunog ng sirena ay bumasag sa katahimikan na panandali ang namayani sa karamihan. Ilang mga patrol car ng pulis ang mabilis na dumating at huminto mismo sa lugar ng pangyayari. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bumaba ay hindi mga ordinaryong opisyal, kundi ang mismong hepe ng pulisya, kasama ang mga miyembrong nakauniforme ng maayos at may suot na vest na may nakasulat na Reserva. Ang mga taong kanina itensyonado ay ngayon ay nagsigawan, hindi dahil sa pagdating ng mga pulis, kundi dahil sa wakas ay nakita nila ang tunay na mukha ng pagpapatupad ng batas, matatag, maayos, at nasa panig ng katarungan. Agad na nilapitan ng hepe si Alena na nakatayo pa rin sa tabi ng kanyang nasunog na kotse. Hindi niya agad dinanong ang nangyari o inakusahan siya. Sa halip, sa isang mababa ngunit magalang na boses, sinabi niya, "Miss, maraming salamat. Dahil sa katapangan mong harapin ang mga opisyal na matagal nang nagdudulot ng problema sa mga mamamayan." Ang kanyang tingin ay tapat, walang pagkukunwari. Alam niyang kung hindi dahil sa katapangan ni Alena, ang krimen na iyon ay mananatiling nakatago sa likod ng uniforme. Sa sumunod na proseso, si Alena at ilang mga taong naging saksi ay hiniling na magbigay ng kanilang salaysay sa istasyon ng pulisya. Hindi sila itinuring na mga suspect, kundi bilang bahagi ng pagsisikap na maibalik ang tiwala ng publiko. Samantala, ang 6 na tiwaling opisyal, kasama si Berto, ay pinusasan at ipinasok sa mobil ng bilangguan. Ang kanilang mga mukha ngayon ay malungkot, wala ng tawa o kayabangan. Sa paglilitis, ang ebidensya mula sa video ng mga mamamayan, ang testimonya ng mga nakaraang biktima, at ang opisyal na ulat mula sa hepe ng pulisya ang naging batayan para sa isang matatag na desisyon. Sila ay sinibak sa serbisyo, hinatulan ng pagkakakulong ayon sa batas, at pinagbayad sa pinsala sa kotseng sinunog nila. Ang desisyon ay hindi lamang isang parusa, kundi isang tunay na simbolo na ang uniforme,
ay hindi na maaaring maging panangga para sa mga gumagawa ng krimen. At sa gitna ng lahat ng ito, bumalik si Elena sa kanyang buhay, tahimik, simple, at hindi naghahanap ng papuri. Para sa kanya, ang katarungan ay hindi isang huling destinasyon, kundi isang obligasyon na dapat isabuhay araw-araw. Ang kwento ni Elena ay nagpapaalala sa atin na ang katapangan ay hindi tungkol sa pisikal na lakas, kundi sa katapangang manindigan sa katotohanan kahit na nag-iisa sa gitna ng panggigipit. Pinatunayan niya na ang kaayusan ay nagmumula sa disiplina, hindi sa takot.